Ang akong waliron ang may tungod sa pulong. Paggamit og pulong. Praise God. Kining kalibutan na dili nimo exist og way pulong. Ang atong pagalagad dili mo exist og walay pulong. Di ta magkasinabot og walay pulong. Ang mga pulong importante. Hallelujah. Unya, ang pulong nagagikan sa atong dila. Napangdo lang yung kilid, kay samtang nagdaig, praise the Lord, praise the Lord. Ang iyang nadungog sa silingan sa iya, kay, oh Lord, oh Lord. Sabi niya bag nagbinuang, guwapo man tanawon, wa may kapansanan tanawon. Guwapog naong, guwapog tanan. Ang tanan ka, praise the Lord, praise the Lord. Ang iya kay, oh Lord, oh Lord. Perting pangdulas bisita, tungod lang atong pulong gikan sa dila nga ulod. Nganong ulod man, gisusi igsoon mo buda yung dila. Ang iya dayong kuan, pagdaig, oh Lord, day, oh Lord, oh Lord. Niya kay di naman ma-pronounce nahimong ulod. So nadaot ang kalag tungod sa iya. Nawa niya tuyua. Daghan sa inyo diri, madaot ang kalag tungod sa pulong pero wa tuyua. Amen. Walay usa ka lugas o walay usa ka BSGL nga mutuyog daot sa kalag. Wala gyud dili gyud naman yung misyon. Dili pud naman yung motibo. Ang motibo tanan nato diri muluwas og kalag. Pero say madaot ang kalag sa pulong nga wa tuyua. Pagkatapos na daot, min kang, uy, nganong naon sa man siya? Nganong nadaot man siya wa man takoy. Ang imong pagbatig motibo di gyud tuyo nga modaot sa iya. Pero tungod sa pulong nagkahimo ang kadaot. So, kining pulong importante gyud. Kini mao ang medium of human communication. Magamit ang pulong pinaagi sa pagpasakit o pag-ayo. To harm or to help. To hurt or to heal. O kitang tanan nagagamit og pulong kada adlaw. So, ang paggamit og pulong di ay mga kaigsunan, buhaton nato sa pinakadako nga pagtagad o pinakadako nga pag-ila. We must use our words with the greatest care and discernment. Tanawan ninyo gisulti sa kasulatan. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Ingon ang Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue. Ang dila, kung walay pulong, way kapuslanan. Nganong nanay gahom ang dila, tungod ka na nanay pulong nga mogawas, nga gigamit ang imong dila. Kung ang dila lang igsoon walay pulong, gamiton ra na sa pagtilaw, gamiton ra na sa pagkaon, gamiton ra na sa physical nga taste nimo. Pero dili man lang ang dila gigamit sa pagkaon, sa pagtilaw. Gigamit ang dila sa kadaghang panahon sa pagpagawas og pulong. So, ang nagsulat sa Proverbs, nga walay lain kundi sa Solomon, nga usa sa kundili maoy pinakamanggiulamon nga hari, naka-realize ug nakakita ni ining atong pagtulunan karon. Ingon siya, ang kamatayon ug ang kinabuhi naa sa gahom sa dila. Pinaagi sa pulong, gi-reveal sa Dios ang iyang kaugalingon sa tuwa. So ang pulong mahinungdanon, kay pinaagi sa pulong gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon. Mabitaingon siya nga, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. So siya ninyo ang mga kasulatan, mga pulong na.
Kay pinaagi kanila, makakaplag ka mo sa kinabuhi nga walay katapusan. Maunang, kung basahon nimo sa Genesis chapter 1, mabasa nimo diha ang gisulti sa kasulatan sa Genesis chapter 1. Kung sa'y pagkasulti sa inyong binisayaan ng Genesis chapter 1, pagkasulti diha sa Genesis chapter 1, nagingon, og ang Dios miingon. And God said, pag-ingon ng Diyos miingon, pulong na ang migawa sa iyaha. O importanteng may bawaan nato ni. Sa Genesis 1:6, and God said, and God said po din his verse 3, Genesis chapter 1, verse 3. And God said din his 9. Kada mo ingon diya og ang Diyos misulti sa verse 11. And God said, let there be light. Paggawa sa pulong niya, og misulti ang Diyos na ikahayag. Ang kahayag mitungha. Perting mga pulong, no? Pag-ingon na po niya nga sa verse 6, and God said, og ang Diyos mingon, na ay langit. Ang langit mitungha. Pag-ingon na po niya, na ay tubig ilalom sa mga kalangitan. Tungha na pod. Nyaningon na pod siya, and God said, let the earth bring forth grass. Sagbot na nungha. Landscaper gyud ang Ginoo, no? Tanan na puro and God said. And God said, let there be lights. Tungha ang mga suga sa kalangitan, mga bituon, mga planeta. Kanang tanan mabasa ninyo nga pinagi sa iyang pulong ang tanan natong nakita nitong ha. Hallelujah. Pinagi nini na reveal sa Dios ang iyang kaugalingon sa tuwa. Nganong mo create o kinabuhi ang pulong? Kayang pulong mauman ang kinabuhi. John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. John 6:63, the words I speak unto you, they are spirit and they are life. Karon ang specific nga mission sa Word, ang specific nga mission sa pulong, buhion ang kalag. Buhion ang kalag, tagaan ka og bag-ong espiritu. Kaniyatong yan is Jesus Christ, ang specific nga mission sa Word, pamatud-an nga siya ang Mesiya, pinaagi sa physical nga ebidensya. Kay ang mga Israelites, physical nga katawhan. So kinahanglan po nila ang physical nga ebidensya. Unsay nakitang physical nga ebidensya? Healing, miracle, kanang kamot nga paralyzed, kalit-kalit mayo. Sa imong mga matagyod, ayuhong yun na. Mga patay, mamangon. Wala namang kayo na makita nimo karon. Naagyapon, makita nimo kung gikinahanglan. Pero dili na may mao ang specific nga trabaho sa pulong karon. Ang specific nga trabaho sa pulong karon para makita nimo nga ang ministry sa Ginoo nagkahitabo, ang specific nga ministry niya para pamatud-an ang usa kabutang iyaha sa Ginoo, mao ang pagtambal og pag-ayo sa kalag. Pinaagi sa paghatag kaniya og bag-ong espiritu. Mao bitaw nining pagalagad nako sa the kingdom of Jesus Christ yatag niya. Ang pinaka-covenant nako diri, ang covenant ni Abraham sa una, kana mangkuan, circumcision. Kanang tulion ang lalaki. Kay ang dili circumcised, simbolos pagkahugaw. So ang covenant ni Abraham sa Ginoo, ang circumcision. Putlon ang unod para mahinluan. Moto'y covenant niya. Moto'y ilhanan nga ang Dios nakigsabot sa iya og dunay misyon siya sa kalibutan.
Abi ninyo sa ulay nga adlaw, ang covenant nako sa Dios sa gingharian para magpabiling gingharian ni mao ang bag-ong espiritu. Ang gisircumcise dinhi dili na unod. Ang gisircumcise ang espiritu. Ang espiritu nga nagatuman sa iyang kaugalingong kabubuton, hugaw nga espiritu. Gusto sa Dios, mahinluan na. Tulion na. I-circumcise na. Niya gihatag sa Dios sa ato ang paagi. Ang paagi, ang tao mo hinulsol. Ang tao mo surrender. Di ba ka nang tulion ka mo surrender ka sa imong kaugalingon? Unsa ang pagtuli nimo di ka mo surrender? Alang-alang gukurong ka, nagdala-dalag at saang alang-alang dili ka gusto, hubuan ka, ibutang stadtaran tong imuha niya, putlon, dili na pwede. O gwa, gig ka makagusto, di ka pugson. Sa pagtuli sa espiritu, sa pag-circumcise sa espiritu, kinahanglan nga kita mao ang musurrender. O ang pag-surrender, pinaagi sa paghinulsol. Musurrender ka, maghinulsol ka. O niya imong isaad, gikan karon dili na ang akong kabubuton may matuman. Ha? Kung dili ang imuha na. Pagkagiyanan nimo, ang imong daang espiritu giputol. Mao to ang espiritu nga gatuman sa iyong kaugalingon. Ang espiritu nga gatuman sa iyong kaugalingon, mahugaw nga espiritu, kay makasasala nga espiritu. Ang espiritu nga gatuman na sa yaha, mauni ang circumcised nga espiritu. Ug mao na ni ang dinawat, pinasulod sa iyong gingharian. Mao ni ang akong covenant sa Ginoo. Mao nang walay usa dinhi nga nisulod sa gingharian nga wa gyud maghinulsol o wa gyud magsulti. Ang imong pagbuot masabtan kog dili maoy akong buhaton. Hallelujah. So buhi ang pulong sa Dios diri sa tuwa. Sa dihang ikaw na anay bagong espiritu nga gihatag sa iyaha, pinaagi nga na circumcise ka na, at dili na hugaw ang imong espiritu, na ginulsol na, gitagang ka nagbagong espiritu, ang bagong espiritu mao ang espiritong nagatuman, i-deposit na tanan sa imo ang maayong butang sa Dios pinagi sa imong pulong. Katong espirituha mo na imo dawat. Mao na to ang imong communication sa iyaha. Mao nang amahan na nimo siya, ikaw anak na niya. Na mo'y relationship. Makatawag ka nag-amahan sa iya, makatawag na siya anak nimo sa diyang nakanay bagong espiritu. Mao na ang meaning sa ginatawag born again in the spirit. Ha? Born again. Natao ka, nakanay bagong amahan. Ang amahan nimo sa paghatag sa espiritu, ang amahan sa langit. Mao nang masinugtanon ka na, mao nang musunod ka na, mao nang nakailan na siya nimo. So mao na atong covenant dinhi sa atong ministry. So ang nakasulod dinhi physically, apan way pagtuman, bahala kag tuli ka sa physical, pero dili tuli ang imong espiritu, mahugaw ka sa tubangan sa Dios. Kay ang karon espiritual naman. Ano sa una no, makigdebate pag ining mga Adventista sa kuha. Daga mo sulat sa kuha Adventista, masuko pag yun. Kay ngano ko nung Domingo ang ako yung giwali, nga klaro kuno sa kasulatan nga Sabado. Sigig debate. Abi ninyo igsoon ang wa nila masabti mao ni. Sa Old Testament tinuod Sabado ang igpapahulay. Kay ngano pahulay, physical nga pahulay ba? Kay ngano physical ang papahulayon sa Old Testament. Lawas gyud ang mapahulay. Ang mag-rest ang imong yung lawas. Munang ang adlaw, physical food nga adlaw. Sabado, wag mo bisan mo kaskas og posporo. Gikan man kog Israel, basta Sabado igsoon, wag mo switch og basta Hudio di mo switch ana. Tawagon pa ka. Paki-switch be. Bawal man. Mao nandun ay ginatawag dito og Sabbath lights. Nga Biyernes pa i-switch na nimo na. Pagka Sabado, musigan na lang nag-iyaha. Napoy mga Sabbath elevators. Nga inig Sabbath ana,
kana siyang elevator, mo abri lang kada floor. Wa na kay pinduton. Bawal man mo pindot. Amang kapag pindot lag bawal. Oh. Mo nang physical gyud ang ilang kapahulayan. Ang physical nga lawas may papahulayon basta Sabado. Pero sa New Testament, dili na ang atong physical mao ang gihisgutan sa pahulay. Kalag. Nganong papahulayon ng kalag? Gikapoy sa pagbuhat sa iyang kaugalingong pagbuot. Mautoy kalag nga makasasala. Basta, sige kalag tuman sa imong pagbuot. Kapoy man na. Oh, tuman pagbuot. Ako'y hari. Pag-abot sa tumoy, soon, gikapoy, way nahimo. Balik na bud sa agi. Ako'y hari. Kada buhat niya, ang sangkuanan, puros kadaot. Iyan naman gid ang pagsunod kang Satanas. Mga pasok ni Satanas atong utok ba? Buhatay mong kaugalingon para na kay kagawasang tinuod. Mao man ang kampanya ni Lucifer sa langit ba? Ingon siya sa mga manulunda didto. Dili kita matawag mga taong may kagawasan ug di ta makatuman sa atong pagbuot. Sige patuman ang Ginoo sa tuwa sa iyang mga sugo. Gihimo gyud dautan ang Ginoo. Pinaging ang Ginoo pero nagsugob. Puros lang restrictions, puros lang mauni-mauna. Oh, di gawa sila sa pagbuot sa Dios. Sige sila tuman silang pagbuot. Tanawa, nalimbungan gyud silang tanan sa Satanas. Ang sigig pagtuman silang pagbuot asa man isangko? Sa kamatayon, sa sala. Kining tanang sala o kadaot kung makita sa kalibutan, mao na resulta sa pagtuman kang Satanas. Mabita na inangutanan nako ingon siya nga kung maayo pa ang Ginoo, nganong namatay man ang akong anak. Kung maayo pa ang Ginoo, nganong na may pagantos. Kung maayo pang Ginoo, nganong na may mga pobre. Kung maayo pang Ginoo, nganong na may Smoky Mountain. Pastor, kung maayo pang Ginoo, pastor. Nganong na may mga pagantos na daga magpobre. Ingko man ay resulta sa dili pagtuman ng Ginoo. Mao bitaw ang gusto sa Ginoo nga motuman ta sa iya para wa mo'y makita ang pareho ana. Hallelujah. Mao na ang resulta sa pagsupak sa iyaha. Kung supako ni man Dios kinsa imong tumanon? Si Satanas. Niya si Satanas, gwapo kay mo saad nimo, pasagdan ka. Imong kagawasan dong, buhat sa imong gusto, wa gyud mo ana nimo dinhi. Wa ka kabalo nga siya di ay ang naggalong nimo gigamit imong pride. Sige kag tuman sa imong kabubuton pagkatiguwang nimo kag wa man day kapuslanan ng akong tanang gihimo tapos mamatay na ka. Nalimbungan ka ni Satanas. Dito gipakita sa Ginoo nga wa gyud kapuslanan kung makigubang ka ni Satanas ug motuman sa iyong gusto. Pero tanaw magpabiling ka sa Ginoo, mura ka ginapos tinuod no. Mura ka ginapos tinuod. Lalimang ka di ka nakatanaw og sini. Di ka nakasigarilyo. Di ka nakainom. Di ka nakabarkada, di ka nakapamalikas. Labi nang masuko ka, lami ka ipamalikas. Nya di ka nakabalikas. Pugong ipirmi, mura kag restricted. Pero tumana na, sudlan ng dalan. Ang tumoy ana, pakigdait kalipay kinabuhin dayon. Hallelujah. Mao na nga pagani ni Jesus Christ, gipakita ginya ka Satanas nga dili madaot ang tao nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Bisan mamatay ka pa, tapos Jesus Christ namatay sa pagtuman. Nadaot ba siya? Wala, nibangon gikan sa mga patay. The Lord only proved to us that following His commandment will not destroy us. That is what Satan campaigned in heaven. When you still follow God, you will be restricted and you will not enjoy your freedom. You will not be really called people that are free if you are restricted. Gihimog yung dautan ni Satanas ang gingharian ni Jesus Christ. Mo na nakabig niyang daghan, mihuban sa iya, tanaw karon. Kamatay, kagutom, gira, mo na resulta sa pagsunod ka Satanas. Kapobrehon, greed ang nisulod sa tao.
Ngano na pobre na dato tungod na sa greed sa tao. Kanang iyang kadalo ba? Gusto niya hakupo ng tanan. Why pagtagad sa iyang isikatao? Pero tanang sundang Ginoo, love your neighbor as yourself. Di makashare-share pa kasi mong neighbor. Manawa na, pinaagi ni Ana ng sabtan nato ang Ginoo. Pulong ang nagpasabot sa tuwa. Pulong ang nagluwas nato. Pulong igsoon espiritu. Sa pagkatinuod, ang inyong espiritu mauna ang nagadawat sa pulong. Kayang pulong espiritu man. So kanang espiritu ang gihatag sa inyo ha, gi-create na pinaagi sa inyong pulong, o kana siya mo respond pod pinaagi sa pulong nga nag-create sa iya. Mo na ang taong wala pa'y bagong espiritu, di na mo respond sa word of God. Maglutok lang na. Ang taong wa mag-surrender sa iyong espiritu, magsigi kag sulti, magana na. Wa gid nay nasabtan. Pero tanawa, ang taong duna na bagong espiritu. Gituli na ang iyang daang espiritu. May bagong espiritu na. Oh, how kaya na siya sa pulong sa Ginoo. Oh, how gutom sa word of God. Gusto niya kauno na pirme. Kay maumana ang mutakdo sa iyahang pagkaon. Puro ka ng daang espiritu, hisguti na og mga mahilas. Mabuhi na. Kana. Isguti na gulot. Kana. Pagkaon ko na. Dito pa siya mabuhi. Pero isguti word of God. Maglutok lang. Huwag nasabtan. Hallelujah. Gihatag lang na sa tuwa ng pulong. This is man's unique method of societal communication. Ang mga ambot kaning mga langgam giyon sa pag-communicate ani. Ambot lang kaning mga mananap giyon sa pag-communicate. Kay sigog paminog mga kabaw bagin istoryo hay ba? Mag-inungaay raman. Wa man gyud nadungog nga magsinultihay pare nato nga magtabi ba? Magchismis ana. Wa gyud. Sa ato ra ginagihatag. Ang mga pulong lalom. Tanawan ninyo ang Proverbs 18:4. The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook. Ang mga pulong lalom sama sa katubigan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ug kini sila mga atabay. Mga atabay sa langit nung kaalam. Pwede day kang mukuha niya, mukaos niya. Imnon nimo. Di ba kamong tanan, matagbaw inyong pagkauhaw sa diyang maminaw mo na ako? Hallelujah. Tingala bitaw kung kinintibok daba wala diri karon. Ngani man unta ang tubig diri nga tabay sa kining tubig sa makapatagbaw sa kalag. Kamo nagbalik-balik mo. Nakainom na ba mo tubig sa atabay sa mga pulong sa Dios? Diha nagagikan ang iyang mga langit nung kaalam. Wala may nakasabot aning ginasulti na ako sa inyong uban, wa man kainom sila ani. Kinilang born again sa spirit, wa gis la kasabot ana. Born again ko. Daghang karon gaangkon born again. Born again. Pero may hari sa kaugalingon. Hari sila silang kaugalingon. Pagka mo yung born again ka, nakay bagong espiritu. Dili ka mabutangan og bagong espiritu, wa ka maghinulsol, wa ka mo surrender. Nga nanaad ang imong pagbuot Ginoo may matuman dili nga kuha. Kana kaalam na, lalom nga kaalam na nga wa makasabot ang uban. So dinhi matingala sila nganong matinumanon kaayo ta. Abi niyo sa ihong-ihong di hasta gagawas ng mga simbahan,
Gi-hypnotize ko daw mong tanan. Anong mutuman maginang kibuloy ng mga membro diya? Ang ilang sulbad, gipang-hypnotize ko daw mong tanan. Kuya, wala akong hypnotize, no? Pila kalibo isa-isahon. O, tanawa na yan. Ang gatugan po na kuha na, kanang atong landscaper diya. Kaya diya, manasa 4 square. Ang gipang-hypnotize na niya tanan. Kuya, wala akong hypnotize. Maganggabi tao, kitan mo sa kamera, sa TV, sa'yo, magana mo. Murag yung na-hypnotize ba? Adi, ang kunot na lang na-hypnotize ta sa Word of God. Bahalag ma-hypnotize ko yung sa Word of God. Dili lang sa Bombay. Ako, na-hypnotize ko number 1 sa Word of God. Hantod karon wapa ko kamata. Word of God lang yapon nakuha. 27 anyos na akong na-hypnotize sa Word of God. Kung kana may nag-hypnotize na ako, di na ko gustong mo bangon pa. Di na ko gustong mo mata pa. Kay mao na'y pulong sa kinabuhi. Hallelujah! Og ang pulong maugyapon ni ang atong unique nga paagi sa atong spiritual application. Ang mga pulong pwede nimong dalhon kauban sa imuha. Ha? Dala-dala ba ninyo inyong mga pulong? Basig ipambiyan, ipambili niyo na sa mga daplin-daplin, ha? Bawia ang inyong mga pulong ipambili sa mga daplin-daplin. Di mo patakag saad-saad. Ang saad ninyo isang tumana. Hallelujah. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. Tanawa na. Hosea 14, versikulo 2. Hosea 14:2. Take with you words and turn to the Lord. Dalha ang imong mga pulong niya moadto ka sa Ginoo. Og ingna siya kuhaan tanan kong pagkadautan. Dawata ko sa usa ka malulot nga paagi. So ang among mga dila magahalad og mga matambok nga halad diha kanimo. Hallelujah. Hallelujah. Nya igsoon kanang musulti bitaw ta. Kanang musulti ta. Kinahanglan na ay mga meaning ang atong sulti. Kita magpatakag sulti nga wala gyud pasabot ba? Walay meaning ba? Kinahanglan meaningful ang atong mga sulti. So, gamitan ninyo ang inyong mga pulong sama sa paggamit sa usa ka manggilamon nga tao nga dato sa iyang mga kwarta. Wise ba paggamit? Ayaw patakag gasto sa imong mga sinsilyo. Sinsilyo ram ning ako pastor mao nang panglabay ko na lang ni. Ayuha imong mga pulong. Kinahanglan do na mga makuha sa imong pulong. Tanaw ninyong Malakias 2:17. Ye have wearied the Lord with your words, yet ye say, wherein have we wearied him? When you say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them, or where is the God of judgment? Makapaluyag yun ang atong mga pulong sa Ginoo. Yung Ginoo, gipaluya ko ninyo, gipakapoy ko ninyo sa inyong mga pulong. Unsay makakapoy nga mga pulong sa Ginoo? Ingon ang mga tao, yun sa kanamo pagpakapoy sa among mga pulong. Makapoy day ang Ginoo sa atong mga pulong pagkamuingon ta, ang daotan maayo. Pagkagipakamayo ni mo ang daotan, ang daotan maayo. Palahubog, maayo na. Ingon na Ginoo, kapoy ka na diha. Kapuyon day ang Ginoo minaw na, no? Kung sa pa'y makakapoy sa Ginoo, kanang muingon ka nga, tuloy Dios, kapoy kayo nas Ginoo.
Nya mo yung si Kristo tao lang, kapoy kay sa ginuna. Kining nagingon nga si Jesus Christ tao lang ba? Di sila mo tuon Dios si Kristo. Giyan ko na nila sa mga television program ninyo, giyan ko na ninyo na. Tao lang si Kristo. Kabalo ba mo unsa kadakong kadaot ng inyong gihimo mga kalag? Kung si Kristo tao lang, sa ato pa makasasala siyang pareha nato. Kayang tanang tao lang nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Kung tao lang siya, dili siya qualified nga muluwas sa iyang isikataw. Kaya siya mismo luwasunon kay makasasala siya. Supak na mo sa kasulatan na kana pa lang kay nagingon ang kasulatan. Gitintal siya sa tanang paagi sama nato apan siya wala makasala. Tanawan ninyo na. Pagkatapos pagampo ninyo igsoon, mura mo kinsang mga magampo mo yung manalangin tayo. Panginoon Diyos. Pagkatapos, at ito ay aming isinasalig sa aming dakilang tagapagligtas, si Hesus Kristo. Tagapagligtas. Tao lang. Nagsinumpagay na ng inyong mga sulti diha. Kamong naa diha, nga nablimbungan na ng pagtulunan na, gawas na mo, kay na mo'y kaatuan. Panggula na mo diha, kay na mo'y kaatuan. Binuangan lang mo na. Pagtindog ninyo sa judgment na hurot ang inyong kwarta pagpatukod sa inyong mga simbahan diha, abi ninyo gluwas mo. Tapos ang muluwas ninyo, tao lang diha. Magkasinumpaki na dito sa langit. Magbinasulay na mo, magsinumbagay na mo dito. Ang inyong founder, mutago na dito. Mungin yung founder, bitaw no, kay murmur sayop ko ato, pero nahinay ka naman. Di, wala. Sa akong naibawang istorya, kana mismong founder, ana nga maong pagtulunan, nagdamgo siya. Nagdamgo siya nga nagtindog siya bang sa daghang tao. Niyang Ginoo nangutanan niya. Asa nimo dalha kanang daghang tao nga imong gitigom. Wa gyud siya katubag, wa siya dalha. Mo siya langit, mo yung Ginoo di ko mudawat ana. Mo siya impyerno, ingon ang Ginoo nga nganong imong gitudluan sila para sa impyerno. Wa gyud daw siya katubag, hangtod namatay siya wa siya katubag. Tanaw ang Ginoo mismo nangutanan niya, asa nimo dalha ang mga tao nga imong gitigom. Naibalwang Ginoo di ila palangit. Magtuo ka nga si Kristo tao lang, di gi ka palangit mga igsoon. Mo nang kung interesado mo sa inyong kaluwasan, mauna ang sa una napay katarungan magpabili mo kay wa mo kadtuan. Kay kung matupod mo lain na nasamot na mo. Karon na anay ging harian ni Jesus Christ. Ikasudlan sa tanan. Agustong mutuman sa iyang kabubuton. Ang mutawag og dautan sa maayo pagpakapoy sa Ginoo. Ang mutawag og maayo sa dautan pagpakapoy sa Ginoo. O kaya kanang muingon ka nga asa man ang Dios sa hustisya, asa man ang Dios paghukom. Paresto nga akong isulti ganina. Ngano man kung mayo pang Ginoo mao na akong kapoy kay sa Ginoo na. Kapoy kay maminaw ang Ginoo na. Wa gyud kay panalangin na. So kitang mga lugas, pagsulti, pagbungat sa atong pulong, makapalipay samahan. Kung sapay makapakapoy samahan, kanang may kag, dinihog baka anas pastor? Yun ang Ginoo. Imu ta karon. Kung mag-question man lang kay ng Ginoo, question na imong kaugalingon. Moingon ka nga, may pagtuo na kahako, kana malipay pang Ginoo tanaw ni mo na. Wa pagyod. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. So, inigsulti nato igsoon, meaningful ang atong mga sulti. Dili makapahago ba kanang likayan na nato ng makapakapoy.
Usay bitaw kaninyo mga bana, mga asawa paminaw mo. Mo bitaw ninyo mga bana malaparuhan ang ubang asawa kay kapoy kay paminawon. Balik-balik ba, balik-balik. Explain na nga mo ni mo na pagbalik mo gyapon na. Siguro sa Bisaya, gwapo kayo na, no? Kaya mo bitaw nagbinisaya ako ron. Kay lami kayo sa Bisaya, dili ma-explain sa Tagalog eh. Kana bitong apulan ka nagpaminaw kay kapoy ka na diha. Sa Tagalog, di man na nimo ma-express. No? Bisaya, lami kayo, no? Hallelujah. Ang pulong na to, mutukma sa atong gibati. Praise the Lord. Ang pulong pagkaon na impact ang atong mga pulong. Dunay kagahom ni sa pagsakit. Dagang nagsinakitay tungod sa pulong. Una sila nagsinikitay sa pulong. Nagtinigbasay na daan sa pulong. Una pa nagtinigbasay tininuod. Daan nang nagtinigbasay sa pulong. Na ay mga pulong ang buang pod. Dili lang mga manggilamon may naipulong, pati mga buang naipulong. Minaw ninyo ang pulong mga buang, ha? Kisay gusto mong minaw sa pulong mga buang? Tara. Ingon ang kasulatan, 18:6 nganto sa 7 sa Proverbio. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. Now, ang mga ngabil sa buang magadala kaniya ngadto sa pagkabingkil ug ang iyang baba magapanawag sa mga labod. Sa to pa, ang buang di ay nga tao kanunay makapalutaw og violence. Ang buang ba? Ang espiritu og pulong sa buang, basta mo andar na mawi makapalutaw pirmi og kanang kasamok, kanang violence ba? Ang witwitan pod na apoy pulong. Tanang versikulo 8. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Ang pulong sa tabian sama sa mga samad, sulod yun na sa kinahiladman. Ang pulong sa witwitan o kaya sa mga tabian. Napoy pulong. So, may kagahom ang pulong sa pagsakit, may kagahom sa paglabod, may kagahom sa pagbunal ang mga pulong. Hallelujah. Di ta magbinunalay sa atong pulong. Di ta maglinaburay sa atong pulong. Mga anak sa Diyos, maginayuhay ta sa atong pulong. Ang atong labudon sa atong pulong, ang yawa. Dili ang imong igsoon, dili ang imong isang kaigsoon. Ang atong pulong kinahanglan, mga pulong nga makaayo. Ano ninyo Ang pulong sa witwitan sa ang mga pulong sa usa ka witwitan, Proverbs 18:8, maingon sa usa ka malalim nga mga hungit nga kalanon, og sila mga naog ngadto sa kinahiladmang mga dapit. Mga pagkaon ba nga musulod yun ngadto sa imong kinahiladman. Mao na nga kung ang imong ministry witwitan, lami kaya ng ministry ha. Iba lami kay mong witwit. Lami oy. Pero dili baya kabubuton sa Ginoo na. Dili makaayo na. Makapalutaw og violence ang witwit. Kinahanglan kaya nato na. Kining witwit mao ni ang mo spread og mga unsubstantiated rumors, kanang mga rumor mongering bitaw kanang mga witwit nga dugag-dugangan, dugangan. Nakakita kong bitin, anak kadako. Pagsunod tao na igsoon, na.
makatransfer nagnapulo ka tao, ang bitin ko na pares na nasa drum kadako. Tuyok-tuyok ba? Tuyok-tuyok ng mga istorya na hantod madunggan sa isa, unsubstantiated, mao na nahinuna. Iyawa gyud ang nagadumala na. Pulong ang gigamit. Tapos isulti, speaking indiscriminate truth. Kanabi taong indiscriminate firing ng patakalag pabuto. Halimbawa, nasayod ka sa tinuod sa imong sikatao, ay po patakag sulti may tungod na, kung dili makaayo. Hallelujah! Ni uban mga taong mga Kristohanon pa. Ang ilang baho, gusto na ako itago. Di yun ako gusto niya, baho gud na, basura gud na. Abi niyo kasi mismong gapalutaw sa ilang basura, sila mismo. Ganahan magpalutaw sa ilang basura. Kaniyad to, kuwan ko, kanang prostitute ko. Mamili yun kong lalaki, uy. Sa limang ka, ako di ko gusto mo mention na kabalo ko sa iyong kinabuhi, pero gusto na akong tabunan na, siya pa mismo ang mo-broadcast sa iyong ginahimo. Tinuod to siyang ginasulti, pero dili makaayo pa ba to? Mga anak sa Diyos, ang basura ninyo ay pagawas. Asa ibutang ang basura. Tanawa ang attitude sa West o sa East lahi. Kitang Pinoy, basta basura, abi nato it belongs outside. Mga nang pagkabasura, bukbus gawas. Andito po, basta basura, hipuson. Dili maintanahon, ilabay, dili pakita, ibutang sa silupin, baluton, ilabo gana. Diri, sa may atong buhat, tanang basura na, as agi mo gismukimantin. Ingana po ang batasan sa Pinoy sa iyang kaugalingon. Dili mo tagad og basura. Kanang maglakaw-lakaw lang kag balay. Ambot nga nung ang Pinoy nga batasan, dili mo abhor og basura. At daghang mga basura, mga kalat-kalat diha, mga silupin, mga pita, mga bidli, mga tanan. Murag wala sa ila, kauban sa ila. Mao pud ang attitude nimo sa imong pagkatao. Bisan basura na imong ginasulti, kinabuhi, murag wa lang po sa imo ha. Dapat igsuon, hipuson nato na. Ibutang sa silupin, wa joy makabalo, wa gyoy makakita. Nya ilubong ba sa paghinulsol? Ang makita sa imo, ang maayo na, gikan sa Ginoo. Hallelujah! Niya po'y mga pulong sa madali-dalion. Mga madali-dalion, paminaw mo. Wa pa ka magsulti na tubag. Kadtong maghahatag og tubag sa wala pa niya madungog, maoy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. 18:13, Proverbio. Tubag ba? Wa pa makahumang kag sulti mo tubag na. Kabalo na kuana. Binuang. Katong maghahatag og tubag sa wala pa niya madungog, mao isa ka binuang og kaulawan alang kaniya. So paminaw sa ka. Paminaw nimo sabta. Una ka pa mutubag. Praise the Lord. Napoy pulong sa yaw-yawan. Yaw-yawan. Ang usa ka anak nga buang may kaalawt sa iyang mahan. Ug ang mga pakiglali sa usa ka asawa, maoy mga tinulo sa kanunay. Kanang pakiglali sa yaw-yawan. Pulong na sa yaw-yawan. Pag-abos balay, sakit ka. Ma-demoralize ta ana, makadungog ta kanunay ana. Hallelujah. Maayo pa ang pagpuyo diha sa pamag-angan sa atop sa balay kaysa pagpakigkauban sa usa ka makig-awayong babae sa usa ka halapad nga balay. Proverbio 21:9. Palaaway ng mga asawa, paminaw mo ani ha.
May pakunong mo puyo diha sa pamag-angan sa atop sa balay. Skilid ba balay? Nga gamay kaayo. Dito ka lang sa lauting, dito sa kilid, mura ka gilaga. Kaysa makiguban sa makig-awayong babae. Sa balay nga lapad kayo. Nager ba? Nager. Pulong na sa nager. Unsa may ma-produce ana kung nager nga pulong igsoon. Maka-erode na. Makapademoralize na. Mabita makakita ko sa mga bana nga murag wanay katarungan ba? Naglurat na lang taong mata. Nailanan na nga. Masingganer gid ang asawa na. Brad, naglakaw ang tao ng Brad na to. Brad, pati paglingi di nakabalo. Brad, makapawa na ison. Mga asawa, ipabili na inyong mga banang alalaki, ha? Kanunay yan ang yaw-yawan sa kwan, mga pulong mahimo ka ng nager, mawa ng pagkalalaki yan, ha? Lalaki na ito na, pero wana, di nakadecide, nakalihok, igsoon, pati paglingi lagi, di nakabalo. Napoy mga pulong ang mga dautan. Ang usa ka walay bili nga saksi nagabiay-biay sa katarungan ug ang baba sa dautan nagalamoy sa kasalanan. Pulong ang baba sa dautan nagalamoy sa kasalanan. Kaun-kaunon lang ba ang kasalanan? Pagkadautan ng pulong sa tao, siyang nagasulti o ang gisultian mga sunog silang duha. Puros mga daot. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Proverbio 18:20 ngadtos 21. Tanawon ninyo igsoon sa gisulti diha. Ang tiyan sa usa ka tawo pagabusgon sa bunga sa iyang baba. Apan sa abot sa iyang ngabil siya pagatagbawon. Anawa? Kamatayon ng kinabuhi may ana sa gahom sa dila. Katong nagugma ni ini magakaon sa bunga ni ana. Ang tiyan sa usa ka tawo pagabusgon sa bunga sa iyang baba. Limang kana no. Nakita bunga atong baba. Pinagi niya na mabusog ta. So kamong mga gutom hantod karon, why ayo ang inyong bunga sa baba ninyo? Sa ato pa, nay koneksyon sa kapobrehon ang pulong gagula sa atong baba. Hallelujah. Manampilian ninyo ang mugawas diha. Puro mga matambok nga inigbalik makaon nimo. Hallelujah. So, nasabtan na nyo karon ang pagtudlo sa inyong pastor, tinuod yun, no? Uban sa abot sa iyang mga ngabil, siya pagkatagbaon. Si Solomon may sultian nakitaan na niyan tanang kaalam, natugkad na niya. So, kanang musulti ka o kaayuhan, mubalik radiay na asay mo, ha? Maupoy imong kaunon. So, ang ginala mo gawas diya, puros positive. Maayo ba? Para ginuugan niyang gisgutan. Maayo, walay negatibo. Pagka negatibo ka, igsoon, mamurdoy ka, mubalik na, wagi kay kauno na na. Pagtuo, 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 pagtuo. Tuuhi, tuuhi, tuuhi. Isaw na pag-apply, pagtuo. Pananglitan, pastor, ang akong income karon 2,000. Gusto kong panalanginan ko sa Dios ug dagko kaing butang. Mautoy pagtuo. Kining imong kinabuhi ron realidad, mautoy pagtuo. Magkinabuhi ka sa realidad nga magpabilin sa imong pagtuo. Pagka na kay pagtuo, may paglaom ka na. Di ba? Faith is the substance of things hoped for. Ang pagtuo may paglaom.
Unsang paglaom? Sa kadlaw, tagaan kong dakong panalangin sa Dios. Pila? 1 million. Gilauman to nimo. Kanong sa niya ihatag siyang magbuot. Pero katong desire nimo, mautoy mong pagtuo, nagapabilin to. Pero ang ikinabuhi nimo ang realidad. Ang uban, nagkinabuhi sila sa dili realidad. Nagkinabuhi ng murag 1 million na ba yung income? Nya, wapay hatag sa Ginoo. Nya, 2,000 ra di ay. Pagbalansi pa sa inchik. Dako ag utang, pati balay, kabaligya na, di pa kasapar. Pastor, nagka-problema ko. Mauni mo na. Nga naman, nagkinabuhi ka sa dili real. You live in reality, but hope in faith. Hallelujah. Ako sa Villamor ko, nagkinabuhi ko sa realidad. Pila nga akong income dito? 50 pesos. Paggasto na ako, mugasto ba ko 100? Dili. Mugasto ko, kutob lagi sa 50. Pero ang akong paglaom, ang akong hope, ang akong desire, kini, atong kinabuhi ron. Pero, wa ko magkinabuhing sama ni ini, nyeto na ako sa Villamor. Kaya kung nagkinabuhi pa ako sa Villamor, o kinabuhing parehani, magkita tas prisuhan. Hallelujah. Hantod gihatag sa Dios sa tuwa na. Karon mo gasto tag minilyon igsoon sa mga project na to. Mao na itong kinabuhi, mao na realidad na to. Kuha ninyo? Timanin ninyo na. Doon na iban, nasayo pa sila sa akong pagwalis pagtuo. Pagtuo din, God, utang dito, utang dito. Live in reality. Have faith, but live in reality. Hanto di hatag sa Dios sa imo, ang paglaom nga imong gilauman, pinaagi sa imong pagtuo. Gilauman kong tagaan ko sa kabalay sa Dios ng 14 ang kwarto. Pili kwarto sa imong baleron o sa ragod. Pag kinabuhi sa kakwartong balay, kontento ka diha. Kung asa ka gibutang sa Dios, be contented. Ang tanang mingog contentment. Ang uban manggod nga nung makasala sila, kay di na sila kontento. Unsay imong kahimtang ron, ayuha, kontento ka sa imong kahimtang. Pero may paglaom ka, dili kay kontento ka sa imong kahimtang, moingon ka nga, diri na lang ko kutob, maula lagi di ako kinabuhi, wala po'y pagtuuna. Tuhi. Ay sa kadlaw, ihatag ang imong paglaom. Kung kano sa ihatag, siya magbuot. Pero may paglaom ka. Ang tao may paglaom, may kahayag sa naong. Kaya ang pagtuon niya nagadilaab sa kanunay. Pabita itong sa Villamor ko igsoon. Buhat tumig post office, wa manggani mi pamasahe. Papunta na ako mga worker ko, ban, Sister Tessie dia. Maglakaw lang mi. Gikas Villamor pa yung post office, lakaw lang na. Agi-agian mi mga inchik dia, kaya puro inchik man ng Villamor. Mga Mercedes-Benz, mga kuha na. Ang sige nasulti na ako sa akong kasing-kasing, o sa akong pagtuo. Sige lang, abog-abogan lang ko ninyo ron. Wa mo kailang ngayon yung giabog-abogan, anak ni sa hari. Nagingon ba ko nga, kutob sa mahimo, kutob sa mo balik ang Ginoo nga namang magbaktas na malangyo ko ba? Masuko pong Ginoo, ano may yung Ginoo nga, sawa ko'y mahimo para nimo? Laumi. Kano sa nimo ihatag sa kuwamahan, naglao mangyud ko ba? Karon sila na po akong giabog-abogan ron. Ngano, ang akong paglaom niabot na. Nga wa na ako pugsa. Kung pugson manggod nimo, dili pa hinog ang bayabas, gamay pa. Pagkaw man gipugos na, gikaon, iluwa man lang gyapon nimo. Way lami. Di ba? So maglaom mo apan magkinabuhi mo sa tinuod. Ang uba, dili na tinuod lang kinabuhi, kapakadato nga dili dato. Pagulis balay, realidad.
ang ma-afford nimo buladlag o kanang sa tawagan danggit lang. Dito sa ka, ayag kaulaw nga danggit lang yung mga afford ron. Ang uban, maulaw man sila. Pakita gid sila nga barbecue na kanunay. Ayaw. Unsay mong ma-afford, ayaw gikaulaw. Kay kabubuton sa Dios, kontento ka diya. Kontento ka, apan may paglaom ka. Kontento ka, apan may desire ka. Kontento ka, apan may pagtuo ka. Anang magkinabuhi sa Ginoo. Ako igsoon, kontento ko sa akong gikaymutangan ron, pero may desire pa ba akong lain. Kana lang atong Grand Cathedral igsoon. Pero dili ko discontented nga kanang pugson na ako ang panahon. Ako ibutang sa kamot sa Ginoo, mao ni akong desire. Kung nakita na nimo ang panahon nga tumanon nimo ni para na ako Ginoo, dili ko maglisod. Kung ihatag na gyud sa Ginoo nimo na, bisan mo likay ka pa, ihatag na sa imo ha. Pabili nimo desire, kanus sa niya ihatag sa Ginoo na. Bisan likayan nimo, ihatag na isa kadlaw. Pero sa imong kahimtang, kontento ka ug magmatinumanon ka. Kay sukdon man ka sa pagkakasaligan kung asa ka dapit ron. Imong income 2,000 lang, nya di ka na masaligan sa 2,000. Manglupad na imong utok. Ingon na Ginoo, labi nag 1 million ay pagunit ko ani. Asa ka magpaingon ni. Sa 2,000 man gani igsoon, lupad na imong utok. Wa ka na kabalo sa buhaton, nagkabuang ka na. Labi nagmasda ko pa na. Ingon ang Ginoo, kasaligan ka sa gamay, saligan pod ka sa dako. Isa na nga balay ninyo. Tasan ka mo sa nga balay. Kabalo na ba mo sa balay ngayong ipangayo? Para ihatag sa inyo ang balay ngayong ipangayo nga bag-o, ayuhasan ninyo inyong balay ron. Bisitahin ninyo yung balay. Tanawa, adlaw wala ko ba nyo na? Ang hugaw mga siya tugkaran wa nyo makuha. Ang baho mga ni sa inyong CR wa ninyo matambali. Unsa ang gibutang sa imong kamotron, ayuha, masaligan ka sa naa sa imong kamot. Aron ang imong gipangayo mahatag sa imuha. Ako ra gyud siguro makatudlo ang parehuan ni no. Kadungog-ungoban diya nga mga kwan, may islagang bugiruha bang gibuloy ay. Tinuod ba na ako ginasulti mga igsoon? Kini nga itong dapit rong yatag sa Diyos na ito, masaligan ba ta? Masaligan ta. Dapat mo operate ni nga di ta magkautang-utang. Mo operate ni nga kada semana di magbagulbol, kada bulan di magbagulbol ang dabaw light diya, bisan dako ta ito barunon. Nakaplano tanan. May pagkadumala, may pagkahusay sa affair sa atong panimalay. Tuhal palay mong anak, isa ka asawa, gamay trabaho, nagkabuang ka na, wala ka kabalon, saon nimo. Ayaw pangayag dako, sa dihang ang imong kaugalingong gigunitan ron, wa pa nimo maatiman. Kay di ginaihatag nimo. Ihatag lang na nimo pagkakaron, masaligan ka na sa imong kahimtang. Everybody say amen. Hallelujah. Ang pulong na igahom sa pagtabang. Pagtabang sa mga nasakitan ng espiritu, nasamaran ng espiritu. Naagyad, no? Di ba? Ang mga pulong sa babasaw sa katao, maingon sa halalum ng mga tubig. Ang tubod sa atabay sa kaalam, maingon sa kasapa nga nagaagay. 18:4, Proverbio. Na babae nga, nakikita na ako sa Apo View, nagakaon mi. Duol sa skuwa. Kuhit ko niya, Pastor Kibuloy, Reverend Kibuloy. Kaila ba ko nimo? Siyang wa ka kailan ako, pero kailag yung ko nimo. Kay ikaw ay nakatabang nako niya tong panahon sa akong mga kagulanan nga namatay ang akong bana. Ikaw ragyod ang akong gipaminawan sa TV nga nakatabang sa kuwa. Ang imong mga pulong maoy nakatabang sa kuwa. Alimang kaigsoon? Pagkatapos, gikan mi sa concert ko sa Cebu City, paingon na mi diri. Ang iya pong igsoong babae, namatyan po bana. Kanabit ang Tagias Bonifacio Motors.
gi-heart attack dito sa Cebu City. Ang iyang asawa, murag di na po gustong mabuhi dito sa airport sa Cebu City, igsoon. Pagkahuman, wa ko kay balong tuwa sila dito, gitawag man ang akong pangalan sa paging system. Di, katong yung igsoon nga akong natabangan po, karakara po, asa kas pastor, kibulay na ito ako. Wa isa ka balong, tinto ko siya, atubangan. Kita niya sa kuwa igsoon. Naampuan pa na ko itong igsoon dito niya. Nag-funeral service dito sa ila, gi-invite ko, itong isa kagabi ingon po itong yung asawa nga, natabangan yun ko nimo sa imong mga pag-ampo, sa imong mga pulong, pastor, mo hindi nakapabawi sa ko. Ang pulong makatabang. Hallelujah. 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 Ang usa ka igsuon nga mahiubos, labi pang magahi nga dag-on kaysa usa ka malig-on nga syudad, o ang maong mga pakigbingkil sama sa mga trangka sa usa ka kastilyo. Ang kining kahiubos di gamhanan pod, no? Kisa may nahiubos ninyo. Nahiubos ko. Lisod din na dag-on ang igsuon nga nahiubos. So atong bantayan atong pulong. Nga way mahiubos na to sa dili tama nga pagkahiubos. Ako daghang mga nahiubos na ako. Pero ako'y tama, dili sila. Ay lang kahiyubos, dili tama. Pero kung tama ilang kahiyubos, ikaw ang dili tama, mangita nagpulong ay tambal sa iyang kasing-kasing para bawion siya. Mura kang nakigaway ko sa kasyudad na. Bantayan nato na igsoon. Pero makatabang ang pulong. Makatabang pud ni sa tao nga nas kawaladoon. Tanawan ninyo, 18:23. Ang kabus magagamit sa mga pagpangalyupo, apan ang adunahan magatubag sa pagsingka. Ang kabus magagamit sa mga pagpangalyupo. Saan ang pagpangalyupo sa Bisaya? Pagampo, no? Pagampo ba na? Ha? May kagahom ka sa pagtabang bisan sa usa ka kabos. Sa usa ka nalupigan nga bana. Bisan kinsa nga makakaplag og usa ka asawa, makakaplag sa kaayuhan ug makabaton sa kaluoy ni Jehova. Abi na ako ganiha, puro lang dautan ng role sa asawa. Napuday mayo. Ang makakaplag ug usa ka asawa makakaplag og kaayuhan. Mga asawa, paglipay mo, ganira mo nagmugod diya. Napo ko'y nakita rin mga bana na pertig yung pagkaatiman. Wapong gupit, ang kwilyo amang lupad, limpyog sinina, reflection na sa asawa. So palakpakan natong inutong sa mga asawa. Ilhan yun ang wa malipay sa asawa kay wa namin mga bana din wa gid mamakpak. Ilhan po ang inatiman og asawa kay perting kusuga. Naagi wa gid mamakpak igsoon. Kakita gyud ko, ay may makakita diri oh. Hallelujah. Ang pulong makapildi o makadaog sa atoa. Makapapildig makadaog. Ingon ang kasulatan sa ulay nga adlaw, tanang walay pulos nga pulong ni gula sa imong baba, imong tubagon. So, makapildi o makadaog. Ta pinaagis pulong. Manabantayan nato atong pulong. Hallelujah. Ingon nga mga anak sa Dios, di mo kumpiyansa. Nga anak na mo, luwas na mo. Bantay gyapon ang pulong. Dahil isa ka example nga nitabo sa usa ka contest mga igsoon. So to Miss International to Miss World. Nga gihimo diri sa Manila ba. Dugay-dugay na to. Di
ang last nga question may makapadaog. Ang gamitong pulong sa pag-pronounce Filipino words. Ang i-pronounce paru-paro o bulaklak. Ang unang gitawag igsoon atong kaugalingong pinulungan na. Ang unang gitawag Miss China. Pronounce na sa Miss China ang paru-paro o bulaklak. Ingon man siya, palo-palo, bulaklak. Tama ang isa ka word, sa iyo pang isa. So, -1. 1 lang ang tama. Ingon ang mga Pilipino, wala gid mo, kaya di mo na inyong pinulungan. Miss Japan. Tindo Miss Japan. Na Miss Japan. Pronounce na paro-paro bulaklak. Ingon na Miss Japan. Paro-paro burakrak. -1 Japon. Last. Palakpakan ng mga Pilipino kay Miss Philippines na may gitawag. Kumpiyansa na kayo, ato na gud na. Tindog na yun. Wala, kumpiyansa. Tindog na yun. Pinalakpakay na. Daog na ni. Tindog na. Pronounce na. Pag-ana niya. Payo-payo, buyak-yak. Kaugalingong pinulungan, way na tama. Pagsusi kay taga-Surigao man day. Zero. Luyang mga Pilipino, mga igsoon. Lalimang ka, kaugalingong pinulungan na pildi. Mao nang lesson na ayaw kumpiyansa. Bisa nabati ni mga nakanas Ginoo, ay kumpiyansa. Ang pulong makapadaog ug makapapildi. Kanawa, may panang ubang nasod kanapay 1. Pag-abot sa tuwa, kumpiyansa kayo. Pagtindog, tuwara. Payo-payo, buyak-yak. Bisan no sa way na tama. So, digid na ito kumpiyansahan na itong pulong. Ayun, yun na ito na. Kay basig, pagtindog na ito sa hukmanan. Ginoo, lugas ni! Pagsusis pulong, igsoon, way usa. Pildi ta tungos pulong. So, gikan karon ang atong pulong atong ayohon. Ang paggamit og pulong makapaayo na to kay doon na din ay kalabutan sa kapobrehon o sa kadato. Hallelujah. Pagawa sa diha, ang matantyan nimong mubalik nga makapatambok nimo kay pinagi sa imong pulong, diya ka magakaon. Pinagi sa imong pulong, diya ka madaog o mapildi sa ulahing mga adlaw. Palakpakan nato ang buhi nga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Had been looking for someone to follow Jesus. You would have passed me by, for I have nothing to offer, not even the will to try. Then I chanced to pass by a hillside, and a man was hanging there with tears flowing down. I
I found someone to care. And that was my very first time to see the picture of true love meant just for me. My whole life was changed by a man on a tree when Calvary painted love's picture for me. Now if you can't get the pieces of life to come together, your dreams are torn apart. I know a man who specializes in repairing your broken heart. And I can guarantee the heart that he fixes, 'cause he made mine brand new. For I remember still the picture on a hill with the caption that read, I love you. And that was my very first time to see the picture of true love meant just for me. My whole life was changed by a man on a tree when Calvary painted love's picture for me. My whole life was changed by a man on a tree when Calvary painted love's picture for me. Father Almighty, we thank you for this man of revelation today, being joined by all of your children, sons and daughters all over the world, all the KLCs joining me, all the full-time miracle workers,
all the full-time care members, covenant partners, wherever they are, first-time televiewers of this program. Bless them, O Father, continually with your manna of revelation to enlighten their hearts and to lead them to the way of their salvation. I also thank you for answering all of my intercessory prayers for them who have a prayer request today, for healing, for financial blessings, and for continuous enlightenment and continuous spiritual blessings that will be poured out upon their lives. Thank you, Father. We give you back the glory, the honor, the praise, and the thanksgiving in your precious almighty name, our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. Amen and amen.